Assalamualaikum! Magandang gabi! Atin ang alamin ang mga kaganapan ng Kabataang Bangsamoro ngayong linggo. Ito ang Al-Khabar Weekly. Magbabalitan ng kwentong may kwenta para sa Kabataang Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Bangsamoro Youth Commission. Nag-isa ang mga empleyado ng Bangsamoro Youth Commission sa paglunsad ng Bangsamoro Regional Action Plan on Women, Peace and Security o RAP-WPS noong October 5 sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa Cotabato City. Narito ang report. Inilunsad ng gobyerno ng BRMM ang RAP-WPS 2023-2028 upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng kababaihan at bumuo ng mas komprehensibo at gender-sensitive na plano para isulong ang kapayapaan at pagkakapantay-pantay ng kasarian ng buong rehiyon. Ayon kay Bangsamoro Women Commission Chairperson Baynun Caron, ang plano ay kumatawan sa isang makabuluhang hakbang sa pagsulong ng agenda ng kababaihan, kapayapaan at seguridad sa komunidad ng Bangsamoro. Samantala, binigyan diin naman ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang aktibong partisipasyon ng mga kababaihang Bangsamoro sa panahon ng transisyon. Dumalo rin sa programa ang ilang ministries at tanggapan ng BRMM, mga local government units, development partners, mga kinatawanan mula sa national government at women sectors. Ang programa ay pinangunahan ng BWC kasama sa pakikipagtulungan ng United Nations Philippines, United Nations Development Program, United Nations Women, Oxfam Philippines, Australian Aid, British Embassy, Australian Embassy, Canadian Embassy at Sweden Embassy. Ilang opisyal ng Lanao del Sur at Marawi City ang lumahok sa training of trainers upang mapabuti ang mandatory training ng Sangguniang Kabataan para sa taong 2023. Narito ang report. Kabilang ang mga pangunahing opisyal, mga organisasyong naglilingkod sa kabataan at mga kinatawanan ng kabataan mula sa Lanao del Sur at Marawi City ang nakilahok sa training of trainers upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa paghahatid ng training. Ito ay bilang paghahanda sa SK Mandatory Training ngayong taon. Ang aktibidad ay naglalaman ng iba't ibang sesyon kung saan nakatuon sa tinatawag na youth-centered approach. Ito ay upang palakasin ang engagement at facilitation skills ng mga trainees. Ito ay isang mahalagang hakbang sa kanilang paglago at pag-unlad bilang mga tagapamuno at magdadala ito ng positibong epekto sa rehiyon. Ang nasabing training ay sinimulan noong September 6 to 7 para sa probinsya ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ipagpapatuloy naman sa darating na October 9 to 12 para sa probinsya ng Maguindanao kasama ang Cotabato City at Special Geographic Areas ng North Cotabato. Patuloy ang pagsasanay ng Bangsamoro Youth Commission katuwang ang ilang partners sa kabataang tatakbo sa darating na Sangguniang Kabataan Elections. Narito ang report. Muling sumabak sa intensibong leadership training ang nasa 30 kabataan na kandidato sa darating na Sangguniang Kabataan Elections sa pagpapatuloy ng Project Emerge SK nitong nakalipas na Biyernes hanggang Linggo sa Datoudin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Project Emerge SK o Empowering Youth Mechanism, Enhancing Regional Governance Engagement for Sangguniang Kabataan ay magkasanib na proyekto ng Bangsamoro Youth Commission, Integrated Democracy and Development for Meaningful Progress Incorporated, Hirayang Kabataan at Open Society Foundations. Ayunin ng proyekto na ihanda ang kabataang lider sa kanilang tungkulin sa paggugobyerno upang maging mahusay na katuwang ng Bangsamoro government sa pagsulong ng moral governance. Ayon sa Republic Act No. 10742, kabilang sa tungkulin ng Sangguniang Kabataan ay ang pagbuo ng 3 rolling plan na tatawaging bilang Comprehensive Barangay Youth Development Plan
o CBYDP na magsisilbing batayan sa paghahanda ng Annual Barangay Youth Investment Program o ABYIP. Ang ABYIP naman ang maglalatag ng mga tiyak na programa, proyekto at aktibidad ng barangay na dinisenyo upang itaguyod ang pangkalahatang kapakanan ng kabataan. Nakatakdang gaganapin ang barangay at sangguniang kabataan election ngayong taon sa darating na October 30. Bumisita sa Bangsamoro Youth Commission ang mga kinatawanan ng Bangsamoro Development Agency o BDA nitong Martes, October 3 para sa Bangsamoro Camps Transformation Project o BCTP. Narito ang report. Inaasahang makikipagtulungan ang Bangsamoro Youth Commission at ang Bangsamoro Development Agency sa pagpapatupad ng Bangsamoro Camps Transformation Project. Ayon kay Project Coordinator Kadafi Sinulinding, ang BCTP ay naglalayon na mapabuti ang access ng mga target beneficiaries sa socio-economic services at basic infrastructure sa 6 major camps ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Kabilang sa mga target beneficiaries ng proyekto ay ang mga kooperatiba, transitioning combatants, kababaihan, kabataan at indigenous peoples na magfo-focus sa income stabilization, socio-economic services, basic infrastructure, disaster risk reduction at climate change adaptation. Suportado ito ni BYC Chairperson Marjani Bimbantas Makasalong dahil sigurado umanong matutulungan nito ang kabataang Bangsamoro. Ang BCTP ipinapatupad ng BDA kasama ang Community and Family Services International mula Hulyo ngayong taon hanggang Pebrero 2025 na pinondohan ng Bangsamoro Normalization Trust Fund na pinangasiwaan ng World Bank. Idinaan sa isang validation workshop ang draft Bangsamoro Youth Code na pinangunahan ng Bangsamoro Youth Commission ngayong Biyernes at Sabado sa Cotabato City. Narito ang report. Matapos ang mga ginanap na serye ng focus group discussion sa buong BRMM, isinabak na ang unang validation workshop ang draft Bangsamoro Youth Code sa Cotabato City. Ito ay upang mas mapabuti pa ang nasabing code na naglalayong proteksyonan at mas palakasin pa ang youth development sa rehiyong Bangsamoro. Maglalatag ito ng komprehensibong framework upang mapangalagaan ang mga karapatan, tuloy-tuloy na pag-unlad at gumawa ng mga pamamaraang tutulong sa kabataan na magkaroon ng mas makabuluhang partisipasyon sa gobyerno. Ayon kay BYC Chairperson Marjani Bimbantas Makasalong, ang Youth Code ay isang mahalagang batas para sa kabataang Bangsamoro na ibinabalangkas ng BYC bilang isang policy-making office na pamahalaang Bangsamoro. Ang nasabing draft Youth Code ay inaasahang matatapos sa Nobyembre ngayong taon at aasahang isasalang sa Bangsamoro Parliament. At yan ang mga kaganapan ng kabataang Bangsamoro ngayong linggo sa Al-Khabar Weekly. Mga kwentong may kwenta para sa kabataang Bangsamoro. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong kaganapan at balita. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Youth Commission. Bisitahin din ang ating official website byc.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni BARM Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim at sa mga bumubuo ng Bangsamoro Youth Commission, sa pangunguna ni BYC Chairperson Marjani Bimbantas Makasalong, ako si Saada Alipulo, nagbabalita para sa kabataang Bangsamoro. Mulit-muli, kabataang Bangsamoro, ikaw ang pagbabago.